Sa akin lang, 1951 pa yung Mutual Defense Treaty. And since then, the strategic landscape has changed so much. So maybe it's high time now to maybe review. But on the details, again, I defer to the DND. Napapanahon na upang repasuhin ang nilalaman ng 1951 Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito ang paniniwala ni National Maritime Council o NMC spokesperson Alexander Lopez sa gitna na rin ng mga panawagan na i-invoke na ng Pilipinas ang MDT matapos banggain at bombahin ng tubig ng Chinese vessels ang barko ng Pilipinas malapit sa Sabina Shoal. Ayon sa NMC official, ipapaubay nila sa Department of National Defense kung ano ang mga dapat baguhin sa nilalaman ng MDT. Noong Martes, ipinahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang kanyang pagnanais na mapalawak ang interpretasyon ng probisyon ng MDT kung ano ang maituturing na armed attack para sa nararapat na tugon at tulong sa harap ng tumitinding panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay retired Vice Admiral Lopez, ang paghingi ng suporta ng DND Chief sa mga kaalyadong bansa ukol sa usapin sa West Philippine Sea ay bahagi ng diplomatic actions ng administrasyon. That's part of our diplomatic approach, engaging our traditional allies and newfound allies and rallying these like-minded nations to our cause. Kasi alam naman natin, nobody buys the narrative of China. Ipapaubay na rin ng NMC sa Department of Foreign Affairs ang pag-aaral sa posibleng kaso na maaaring isampa laban sa China ukol sa patuloy na illegal na aksyon nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We, the members of the council, are basically giving technical information so that the Department of Foreign Affairs can really study ano ba yung violation, ano ba yung the right approach, diplomatic approach. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.